before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Amen, mga kapatid. Father, we commit to you our hearts, and God bless morning po sa ating lahat. At salamat sa patuloy na pakikinig at pakikisama dito sa atin sa God First Morning. Medyo nalit tayo ng open dahil nagkaroon ng technical problem dito sa side ko at hindi naman kay Pastor. Yung sa akin ayaw pumasok ng live. Ewan ko kung bakit. Tagal kang pinaulit-ulit. Kaya ayan, medyo nalit tayo ng pasok. Pero ganun pa man ay hindi yan naging hadlang para tayo ay muling maka-connect kay Jesus. Nalit na ng kaunti-kaunti lang naman. At ngayon habang ipiniprepare ni Pastor yung PowerPoint, babatiin ko lamang yung mga nariyan sa live. Sina Ate Revy, good morning po sa inyo. God bless morning po. Brother Jake Cruz, ganyan din naman sina Ma'am Femi, God bless morning po sa inyo. Kuya Abner, Ate Mitch, Sister Dang de la Cruz. Ganyan din si Ate Sally Sanchez at Sister Emelinda, Brother Eliseo, magandang umaga sa inyo dyan. Kauna-unahan si Ate Evelyn Sabat sa chat box.
So, ayan na po. At bigyan natin ng pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Good morning po, Kuya Velps. Happy Sunday po sa inyo po lahat. Yan, happy Sunday po. Yan. So ngayon po ay balik tayo sa part 1. So maraming bang part 1, part 2, part 3 itong ating devotional. Paano naman ang tungkol sa pagtatakda ng petsa? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, kayo po ang nagbigay ng mga propesiya sa banal na kasulatan at kami po patuloy na sumasamba sa inyo. Aming idinadalangin, Panginoon, na maging matatag ang aming pong pananampalataya sa inyo, ang aming pong paniniwala, ay patuloy kami mahubog ayon sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa text natin ngayong umaga, ayan, 24:36 ng Mateo. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Yan. So yung pong ikalawang pagdating, eksaktong pagdating mga kapatid, ni Jesus Christ. Ang sabi dito ay ama lang ang nakakaalam. Yan. Ama lang ang nakakaalam. So sabi dito, sa kabila ng malinaw na pahayag ni Jesus tungkol sa usaping ito, at sa kabila ng krisis ng Millerite, sa pagsisikap na makapagtakda ng araw para sa ikalawang pagdating, na patunayang isang patuloy na tukso para sa mga Adventista ang magtakda ng araw o isang napakalapit dito. O so pag binanggit yung Adventista, hindi yung mga Seventh-day Adventist, no, na nagtakda, kundi yung mga Millerite. Yung Baptist, Methodist, yan, iba-ibang mga denominasyon yung magkakasama. Pero hindi yung mga Seventh-day Adventist. Pero nanggaling yung mga ilang Millerite ay sila yung mga nagka-pioneer sa Seventh-day Adventist. Pero during that time ay hindi pa bubuo ang Seventh-day Adventist noon. Sama-sama pa sila din sa Millerite movement. Nagtakda po sila, isang tukso na nagtakda sila ng petsa na ikalawang pagdating ni Jesus. At inaamin natin na ito ay isang nakakatuwang posibilidad. Ngunit ang hindi maiwasang pagkabigo ay may nakamamatay na epekto sa iglesia at mga miyembro nito. O totoo naman nakamamatay na epekto mga kapatid sa iglesia at sa mga miyembro. Bakit? Bakit nakamamatay? Kasi mga kapatid disappointment yun no? Disappointment. At saka wala yun sa banal na kasulatan, magtakda ka. Matapos ang kabiguan ng hula na babalik si Kristo noong October 1844, tila natural lamang na ang mga nabigong Adventista ay patuloy na magtatag ng mga petsa para sa mga pangyayaring iyon batay sa iba't ibang propesiya. Yan. O sabi po dito, no, talagang normal na mabigo ang mga Adventist noon o yung mga Millerite noon dahil nagtakda sila ng 1844. Talagang mabibigo sila na itakda yung pagdating ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos na nakakaalam ng ikalawang pagbalik, di ba? Kahit yung anghel hindi alam Kaya sina William Miller at Josiah Litch ay umaasang si Jesus ay magpapakita bago ang katapusan ng taon ng mga Hudyo noong 1844. Iyon ay sa tagsibol ng 1845. Sina H.H. Gross, Joseph Marsh at iba pa ay nagpahayag ng mga petsa noong 1846 at nang lumipas ang taong iyon ay natuklasan ni Gross ang mga dahilan para hintayin si Kristo noong 1847. So ibig sabihin, meron pang isang tao na nagtakda naman ng 1847, si Gross. Kaya lang parang konti na lang maniniwala sa kanya nito. Ang mga unang sampataryang Adventista ay hindi nakaiwas sa pagtatakda ng petsa noong September 1845. Ito naman mga sampataryang Adventist, ibig sabihin, mga Seventh-day Adventist na ito. O hindi pa naman kasi hindi pa tayo na-organize niyaan, 1860 tayo na-organize. Pero yung mga nagpa-pioneer na Seventh-day Adventist, sampataryang Adventist pa ang tawag noon, sila James White ay nagtakda naman ng 1845
no, na darating si Jesus sa ikasampung araw ng ikapitong buwan ng mga Hudyo sa Oktubre ng taong iyon. Kasi nga, fresh pa yung The Great Disappointment ng 1844. Umaasa pa rin silang darating ang ating Panginoon. Kaya nagtakda na naman sila ng petsa. No? 1845 naman. Yung kanina siguro sa 1847. Iyan ang dahilan kung bakit ikinatuwiran niya sa publiko na ang isang mag-asawang Adventist na nag-anunsyo ng kanilang kasal ay nahulog sa isang lalang ng Diablo at itinatwa ang kanilang pananampalataya sa ikalawang pagbabalik. Dahil ang gayong hakbang ay tila nag-iisip ng mga tao ng buhay sa mundong ito. Subalit ilang araw bago lumipas ang panahon, paggunita ni James, nasa Fairhaven at Dartmouth, Massachusetts ako at may mensahe sa puntong iyon. At sa panahon ni Ellen ay kasama ng pangkat sa Carver, Massachusetts, kung saan nakita niya sa pangitain na dapat tayong mabigo at ang mga banal ay kailangang dumaan sa panahon ng kaligaligan ni Jacob na darating. So yung pala yung pangitain ni Mrs. White. So talagang normal na yung mga mananampalataya ay dumaan sa pagkabigo. Yan po ay propesiya sa Apocalypse chapter 10. Pero binabanggit din sa Apocalypse chapter 10 na mag-prophecy ulit, no? Manghula uli, i-interpret uli yung propesiya. Yung anghel na yung paa niya nasa tubig, yung paa niya ay nasa lupa, kinain yung aklat, sabi doon sa Apocalypse chapter 10, at mapait. Pero sabi ay humula ulit. At ito'y naging matamis, mga kapatid ko, sa kanyang mga labi. Nang ibig sabihin, talagang nasa propesiya na yung mga mananampalataya ay mabibigo, mga kapatid ko, no? Talagang propesiya na mabibigo. Ang kanyang pananaw sa kaligaligan ni Jacob ay lubos na bago sa amin, pati na rin sa kanyang sarili. Ang karanasang iyon ay tila nagpagaling kay James White sa pag-iisip tungkol sa petsa ng ikalawang pagbabalik. Ngunit tulad ng makikita natin bukas, tiyak na hindi ito napigilan ni Joseph Bates. So makikita po natin dito, mga kapatid ko, no? Yung pong nangyaring disappointment ay parang katulad sa Jacob's trouble. So napakahirap nito, mga kapatid. Kumbaga sa lindol, sila'y nakaranas ng malakas na lindol sa panahon nila. Pero the great disappointment. Tayo, nung nabautismohan tayo sa Adventist, ako nung ipinanganak ako, na ang mga magulang ko ay Adventist na, payapa na, wala lang disappointment. O ano na lang, tampuhan na lang sa church, mababaw na lang yun, di ba? Kung magpapatisot ka pa sa loob ng church, ano ba naman na yun? Napakababaw naman na dahilan nun, di ba? Pero sila talagang disappointment, mga kapatid ko, nasa hula. At sila yun nakasalunod. Kaya sabi po dito, pagtatakda ng araw para sa ikalawang pagdating, ito ay tiyak na tila natural sa karamihan sa atin. Iyan ang nais ng mga disipulo na gawin ni Jesus sa Mateo 24. Ngunit tumanggi siya at tumanggi pa rin siya. May mahalagang aral dito na kailangan nating matutunan. Di ba sa Mateo 24, sabi ng mga alagad, sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. So katulad ng mga disipulo, at sa kapanahunan nila Mrs. White, at sa panahon natin, excited tayo lagi na malaman natin kailan pa talaga mangyayari yan. Di ba? Normal sa atin na magtakda at kapag magpo-program tayo, pinoprogram natin kailan yung mangyayari, yung mahalagang events na yan, para makapaganda tayo. Pero ang ating Panginoon, tumanggi siya na sabihin. Tumanggi siya na sabihin. Kaya sabi niya, hindi ang bilang kalagayan tao, hindi niya alam kung kailan ang ikalawang pagdating niya. No, bilang nagkalagayan tao. Pero ang pagka-Diyos niya, alam na yung ikalawa niyang pagbabalik. Yan. Hindi niya sinabi sa mga alagad. Bakit? Bakit kaya hindi sinabi ng ating Panginoon? Ano ang mahalagang aral dito, mga kapatid? Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ yung eksaktong pagdating niya? May date, nagbigay na ng date. Pwede naman ang banal na espiritu ay bumalik uli. Ang banal na espiritu magsabi sa mga disipulo na ganitong panahon darating ako, darating si Jesus Christ. Abangan natin ang date na ito.
Bakit kaya hindi sinabi? Ako, opinion ko mga kapatid, kung sinabi yung eksaktong date sa Biblia, hindi naman din guarantee na lahat mananampalataya eh. Hindi rin naman garantiya yun eh. Bakit? Sasabihin ng iba matagal pa pala eh. Hindi mo na kami sisimba ngayon. Talagang hindi mo na kami magtatapat. Pagka less than 5 years na lang, darating si Jesus, tsaka kami magtatapat. Di ba? May ganun mga kaisipan. Siyempre, marami na magugulang ng mga tao ngayon. Baka nga yung iba sabihin pag 1 linggo na lang darating si Jesus, tsaka kami hihingi ng tawad, tsaka kami magbabalik loob. Kita nyo na mga kapatid, no? Mga magugulang ng mga tao, kasama na ako roon. Ganun ang iisipin eh. Ay, magpapakasarap muna ako sa buhay ko ha. Wala pa naman eh. Di ba? Ganun naman tayo pag mayroong nakadakdang oras eh. Hindi man tayo nagmamadali pa eh. Pabanjing-banjing pa tayo. Sabihin natin, alas 11 pa naman ang usapan eh. Alas 10 pa lang. Mamaya na tayo kumilos pag alas 11 na. Oh. Hindi ayaw ng Diyos na mangyari yun sa atin. Kaya hindi niya ibinigay, maaring hindi niya binigay yung date. Isa sa mga nakikita kong dahilan yun. Kayo po, ano po nakikita niyong dahilan? Bakit hindi ibinigay yung eksaktong date, mga kapatid? No? Ano po nakikita niyong dahilan? Sa akin, para hindi maabuso yung date, para tayo lagi maganda araw-araw. Kasi anytime pwedeng dumating ang ating Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. Kaya lagi tayong maganda, humingi ng tawad sa Panginoong Diyos at patuloy naman ang palataya sa Kanya. So ito po yung part 1, huwag nating kalilimutan na mayroong kabiguang nangyari at kailangan nating talagang manghawak sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos at patuloy siyang sambahin. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos and happy Sunday po sa inyo pong lahat. Brother Melvin? Amen. Salamat po, Pastor. Ayan, para sa akin kaya hindi sinabi yung kanyang eksaktong date ng pagdating. Dahil para mas lalo tayong mapalapit sa kanya, no? Mas lalo natin siyang mahalin at ibigin araw-araw, araw-araw, unti-unti. Hindi natin alam kaya habang tumatagal yung ating relasyon sa Panginoon, lalong tumitibay, po. Kaysa naman darating, alam mo darating, bukas na ako lalapit, pick yung paglapit mo sa Panginoon, di ba? Hindi mo talaga siya kilala. No? Ngayon, dahil hindi natin alam, mahaba pa yung ating panahon. Para sa atin, mahaba pa. Pero hindi naman natin alam kung mahaba pa talaga. Baka mamaya biglang bukas nandiyan na. Dapat tayo ay kumunik sa Kanya at maghintay sa Kanya. Kaya naman na-disappoint yung mga tao nung araw na yan. Dahil sa kanilang sobrang excitement na gusto na nila dumating ang Panginoon. Kaya yan, hinahanap nila. Ang problema kaya sinabi ko yung kanilang inaasahan na hindi nangyari. So tayo ba mga kapatid, excited ba tayo dumating ang Panginoon? Naghahanda ba tayo? Yan ang tanong sa atin ngayon. Po. So, alam natin na kaya ayaw pa natin dumating ang Panginoon dahil sa mga mahal natin sa buhay. Gusto natin silang maisama. Alam natin yan. Pero mga kapatid, ang tanging lamang natin magagawa ay sila ay paalalahanan palagi ng may mababang loob. Hindi pwedeng hatakin pilitin. Hindi nga tayo pinilit ni Jesus So ganun ang tunay na real talk po. Nangyayari talaga, marami tayong mahal sa buhay na gusto natin maisama, ngunit sila ay matigas ang ulo. Isa na ako dyan, may mga kasama tayo, meron akong mahal sa buhay na gusto kong maisama. Yung mga kapatid ko na tatlo yan, pero ayoko naman mag-aaway kami. So wala akong magagawa kundi mag-share lamang po. Mga kapatid, ako'y malungkot. Siyempre, wala namang masaya na maiwan yung mahal sa buhay. Papunta tayong langit, tapos yung mahal natin sa buhay, hindi. Ganun pa man, ay patuloy tayong buhay, i-connect natin ang ating sarili sa Kigisa sa araw-araw, at patuloy tayong lalago. Bago tayo lumipat sa kabila, let us pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa example ng mga matsatsaga, naghintay at excited na naghihintay sa inyo, kagaya ng mga aming mga pioneers. Sa kabila ng kanilang excitement, nagkaroon sila ng kabiguan sapagkat tunay na walang makakaalam ng inyong pagbabalik eksaktong araw, oras. Ngunit ito ay tunay na magaganap at malapit na sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at kami ay inyong gustong sunduin sa inyo papunta dyan sa langit na bayan. Nawa, dapat ang aming mga panahon, maihanda namin ang aming mga sarili, gayon din ang panahon para sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name, pray. Amen. Yan po. Connect tayo sa kabila sandali.
at isang mabilis na connection. At ayaw bumbukas ng aking Zoom. Ano ba ito? Sandali lamang. Ayan. Alright, na-accept na tayo. Napakaganda mga kapatid na unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Ng mga salita na binitawan ni Sister White ay nagpapaalala sa atin na gamitin natin ang ating buhay habang tayo ay nabubuhay mga kapatid. Kasi pag hindi ka nabuhay, wala ka nang magawa. Mga kapatid, kung ang inyong birth date ay mailipat na sa November 1 at November 2, hindi ka na talaga makagawa. Pero habang hindi pa nalilipat ang iyong birthday sa November 1 at November 2, ay gagawa ka sa gawain ng Panginoon. Pero bago ka gagawa, ay unahin mo muna ang Panginoon sa inyong buhay para mayroon kang energy sa buong maghapon ng paggawa, mga kapatid. So, salamat mga kapatid. At alam ko na marami din pa kayong refleksyon ay sa umagang ito. So sino pa ang gustong mag-share mga kapatid para makinig din na mapakinggan ng ating iba pang mga kapatiran ang inyong mga karanasan or mga refleksyon na inyo pong natutunan every morning mga kapatid. Meron po ba dyan? Baka po meron po kayong mga spiritual insights mga kapatid sa ating pong mga pinag-uusapan. Gamitin po natin ang ating pong chat box sa platform na ito o yung pong ating mga kapatid na nakatutok po dyan sa ating pong live streaming ay invite po namin kayo na inyong maximize yung inyong pong comment section para mabasa po natin uli dito sa ating pong pag-broadcast mga kapatid. O Pastor, meron po mga ilan atang nakasulat dito na. O si Pastor Raylord, meron po siyang yan. Pastor Gio, pakibasa na lang po. Okay, ang sabi po ni Pastor Raylord, consistent talaga ang ating propetisa, connecting benevolence with God's work, faithfulness with God's mission, and liberality with our outreach. Okay? Amen. Amen po. Pastor Lord, napakagandang Sino pa po ang gustong magsalita mga kapatid? Kahit maikling panalita para ma-inspired naman ang iyong ibang kapatiran nakikinig sa ating mga online. Pastor, may una pang sinabi si Pastor Raylord, tinitiyak po niya sa atin na habang siya po ay nasa malayo sa atin, doing kanya pong mga ministry po doon sa US, ay sabi po niya, God first, morning po sa lahat. Na-miss ko po ang pag-attend sa Zoom, pero nakapalo ako sa YouTube while I was traveling for a month. Blessed to see more and more are becoming faithful and liberal in the CLC territory. Amen. Salamat po, Pastor. Amen. Tayo si Pastor ay naka-monitor pala sa atin, mga kapatid. Pastor, ano ang ating ginagawa at nakikinig siya sa atin. Isa pala siya, Pastor, sa mga 7 na nadagdag doon sa 7 sa YouTube. Dati 4. Amen. Siya pala yung nakikinig sa YouTube, nag-view sa YouTube, mga kapatid. Layo siya ay talagang sinikap niya na makita at mamonitor at ma-inspire din siya sa ating mga pananalita. Kaya pala, Pastor, ako na lang maiwan dito sa YouTube. Isang watcher lang, Pastor. Dalawa lang pala yun, Brother Redmond. Ito na nakaraan Ito na. Ito na sila. Pastor Raylord, can you give us some highlights of your missionary trip? What's going on po, Pastor? Opo. Maraming salamat po. Although yung aking trip ay
partly missionary, partly vacation. Nag-file na rin kami ng vacation na aking family. Anyway, ako ho ay naimbitahan in several parts of the US mag-share about church planting, kung paano ho binless ang Panginoon ating church planting, hindi lang dito CLPM but in the whole previously CLC. So we've shared principles and lessons as well. Sinare din ho natin yung ating vision para sa ating new mission. So we're praying for more supporters coming from outside the Philippines. Although ako naniniwala, Panginoon ho ay pinagpapala ng ating mission. Pero gagamit din siya ng mga tao. Maaaring wala sa mission natin, pero supporters, nakikita ang pag-usbong ng gawain. And I was also privileged to take part in a conference of church planting leaders in different parts of the world. So lahat po ng mga Adventist leaders na involved sa church planting ay nag-meet ho kami sa Orlando, Florida. So ako ho ay masaya makapag-participate, but at the same time thrilled kasi makikita yung progress ng gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, mas papalapit at papalapit na po tayo sa pagparito ng Panginoon. So habang ako nandoon, nakikita rin yung mga signs na nakikita at nababasa ho natin sa salita ng Diyos nangyayari. So parang pagka kinokonek mo ang lahat ng mga to, yung progress ng work and then yung mga signs ng soon coming of Jesus Christ, you can't help but be joyful kasi and hopeful. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon at mas marami ang nai-involve sa gawain niya. So we are assured of the imminent return of Jesus Christ, mga kapatid. So patuloy po tayong humawak dito. Salamat po. Praise the Lord. Amen. Thank you po, Pastor. Salamat po, Pastor, sa pagandang report. Ngayon, mga kapatid, as of 4:44 ay report po na Brother Edmond ay ang sa ating pong YouTube ay 2 lang. At ang ating pong selfie 42, ang Zoom ay 47, ang Adventist Mission ay 16, at ang ano ba yung DM? May ano po? Discipleship Ministry. Discipleship Ministry na online ay 18 po ang kapatid. So praise the Lord, ay unti-unti tayong dumami. At sino pa po yung gustong magbigay ng reflection, mga kapatid? Sister Net, gusto ko magsalita palagi to eh. Ay, good morning. God first morning, Pastor. Kung makapag-open ng cam, nag-aayos pa lang po. Ay, ito, sabi po sa atin dito, sa reflection ko po kahapon, kapag tayo daw po ay humarap sa ating Panginoon, hindi po niya tatanungin kung ano yung, sabi dito ay hindi niya tatanungin kung ano yung pagpapanggap natin. Nung tayo ay nandito, ang tatanungin niya, ano ang nagawa mo? Ano ang ginawa mo o ano ang nagawa mo? Kaya po, nasasanay sa atin sa mga gawain natin ngayon, nasasanay po tayo na parang gumawa lang parang okay lang gumawa ng mabuti. Sabi nga na iba, basta gumawa ng mabuti, okay na yun. Tulad na sinabi ni Pastor Jerry, okay na yun. Hindi po ganun ang paglilingkod. Kailangan po ang paglilingkod natin ay may pag-ibig. Pinaka-importante po yun. Pinagpapauna na maging iba tayo sa paggawa. Kailangan hindi natin dito kasama yung ating sarili. Sabi nga, iiwan natin lahat. Tira lang natin ang ating Panginoon sapagkat ito ang tinitingnan ng Panginoon, yung paglilingkod natin ng may pag-ibig. Hindi yung
paglilingkod na pakitang tao lamang. Kaya nga po sabi ko, hindi pagpapanggap, kundi gumagawa. Yun po. Amen. Praise the Lord. Aking basahin ang comment ni Sister Minda Arinda. Sabi niya, sa hirap ng pakikilaban natin ngayon, kapag inuna natin ang Panginoon ay magiging masaya tayo. Anuman ang pinagdaanan ng bawat isa, gawin nating masaya ang buhay habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Tumitingin tayo sa pangako ng Panginoon, siya ang dakilang pag-asa. Amen. Andang salita na pinag-share ni Sister Minda sa atin na maging masaya sa araw-araw, lalo na pagkasama natin ang Panginoon sa buhay natin. Mayroon pa bang ibang Pastor, dito po sa FB. Sa FB ay sige, ay titingnan natin sa FB. Ay dalawa yung ating mga kasama. Yung monitor na ito ay kailangan nating basahin. Ito, marami din yata dito. At ngayon ko lang, sino pa dito? Dito may ibalik. Ang aking makikita, yung kay Imelda Diego lang. Sabi dito, happy God first morning everyone. Maraming salamat po sa ating speaker, si Ma'am Jesus sa publishing at sa selfie. Siguro nung kahapon ito, sa maaga at magandang regalo na natanggap ko sa aking karawan mula sa inyong pamunuan kahapon niya sa naganap na Stewardship Fellowship ng South Bataan District. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesus na sa inyong ministry. Naway ibalik po ng ating Panginoong Hesus siksik, liglig at umaapaw sa mga biyaya at pagpapala sa bawat isa. Hindi ko makikita yung ibang comment, Pastor. Ayan, si Brother Melvin nakataas ang kamay, baka meron siya. Tsaka si Brother Edmond nakatutok naman. Edmond, okay, si Brother Edmond muna ang magsalita. Okay, ako po muna. Ako po muna. Sige. Okay, Brother Melvin, go ahead. Sige po, ako po muna. So ayan, God first morning po sa lahat. Habang yung iba ay nag-iisip pa ng inyong i-comment. Sige, gamitin ko muna yung counting oras. Ano po? So una sa lahat ay tininan ko itong nasa YouTube live. Yung mga nasa na YouTube natin, yung mga past videos, ano? Mga kapatid, meron din pala mga may nanonood na replay, ano? So, tininan ko dito, may 30 views, 23 views, 13 views, at yung iba ay 42, 34. So, mga kapatid, sa mga na-miss yung mga live, o kunyari, gitna na kayo nakapanood, pwede nyo balikan na. Mas maayos yung pagkakasunod-sunod sa YouTube channel ng Central Luzon Provinces Mission. Pwede kayo manood ng replay. Ano po? Kung gusto kayo minagandahan kayo na may balikan nyo ron, o gusto nyo balikan yung mga previous live natin, pwede doon, ano? I-search nyo lamang sa YouTube, Central Luzon Provinces Mission. Ayan. Andun na lahat. Tapos pindutin nyo yung live na menu. Andun lahat ng videos natin. Ano po? So ayan, sa akin namang reflection dito sa ating lesson. So dugtungan ko yung sinabi ni Sister Net, maganda yun, ano? Maganda yun sa paghuhukom. Paghuhukom, ano? Tatanungin tayo ng Panginoon. Sino ang, hindi niya tayo tatanungin ng, sino ang nanampalataya? Taas ang kamay, walang ganun, mga kapatid, ano po? Tatanong, ano ba yung ginawa natin, ano? Isa-isa niya tayo tatanong, ano yung ginawa? So mga kapatid, hindi mahalaga yung ating pananalita. Sa atin ngayon, maraming mga kaya magtaas ng kamay pag tinanong natin, ano. Pero ang sabi sa lesson ay kailangan makita sa ating gawa, hindi lamang sa pananalita, ano po. Hindi tayo susukatin sa ating pananalita, kundi sa action na ating ginagawa. Tapos may mga katangian na hinahanap ang Diyos pala, no, ayon sa lesson, ano. Number 1, pagmamalasakit. Ayan. Dapat meron tayong pagmamalasakit. So ako ba ay tanong natin sarili natin, nagmamalasakit? Meron ba akong malasakit? Masasabi kong yes, mga kapatid. Dahil kaya nga, isa sa reason kung bakit tayo nagsi-COP at saka nagtatides ng tapat, ano po? Dahil may malasakit tayo sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng pabalita sa buong sanlibutan. Maaaring dito sa ating lugar, napakahirap maghanap ng invites. Pero marami dyan sa iba pang mga lugar. Sa pamagitan ng ating tithes and offering, COP, may malasakit tayo sa ating kapwa, mga kapatid, ano? Pangalawa, pagpapakababa at pagsasakripisyo.
Tayo ba may pagpapakumbaba, mga kapatid? Tayo ba may sakripisyo? Yan ang tanongin natin sa ating sarili. Ano po? Sa aking sarili, yes, meron akong pagsakripisyo. Ano po? Bakit? Ba pagka lahat ng aking mga pag may programa dito sa Agapan, sacrifice ko talaga yung iba kong oras na halos naubos na, ano, napunta na lahat sa mission, ganun, ano. At unang-una yung tulog natin, Pastor Jerry, no, sacrifice natin muna. Gising ng maaga, ano po. Pero ako natutulog din ako ng maaga parang si Pastor Jerry. At minsan nakakatulog din ako sa araw. Sakripisyo, mahalaga yan, ano, oras. Number 1, sakripisyo. Pangalawa, yung ating lakas, no? Sakripisyo din natin, yung ating bulsa, paminsan-minsan, ano po. At meron tayong gustong bilhin sa church, hindi ko na yan pinapadaan pa sa board, bibiling ko na kaagad, ano. Kaya pa naman ng budget. Sakripisyo, yan, ano po. Kailangan may sakripisyo para sa gawain, ano po. Pangatlo, may pag-ibig sa gawa. Mahal ba natin yung gawain ng Panginoon, mga kapatid? Yes, dapat nating mahalin ang gawain ng Panginoon. Hindi lamang sa salita, kundi dapat pati na rin sa gawa. Tapos, sabi pa dito, may gantimpala ang matapat na mapagkawang gawang buhay, mga kapatid. Masarap talagang pakinggan yung well done, good and faithful servant. Ano? Kasi, yan ang napakasarap talagang pakinggan, sabi ni Sister Nat kahapon. Ano? Yan talagang gusto kong marinig. Ano po? At ang kabaligtaran niya yung huyo. Pag sinabi ng Panginoon na huyo, hindi kita nakikilala, lumayas ka dito. Parang yan ang masakit. Pero ang masarap yung well done, come ye blessed. Sabi, inherit the kingdom prepared for you. So mga kapatid, ang ating gawa ay napakahalaga. Hindi lamang ang ating pananalita. Kailangan makita sa atin yung tanda ng ating pagmamahal sa kapwa at papakumbaba. Dapat natin itong ipamuhay. No? Naka-highlight dito yung ipamuhay. Hindi pwedeng isang araw lang. Ipamuhay, it means from now and then, God first morning po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat. Brother Edmond, may sabihin niya ta. Okay lang, Pastor. Salamat po. Basahin ko lang din po. Balikan ko lang po yung YouTube, no? Hindi lang po talaga sila makapag-comment doon sa YouTube natin. Pero tama po yun. Pwede nyo pong balikan yung mga past episodes po natin. At nasa YouTube naman po lahat. Basahin ko lang po yung sinabi po ni Sister sagot or respond ni ni Pastor Lord kay Sister Net kanina. Sabi po niya, agree Sister Net, dalangin natin na marami ang umattend sa God First Morning. Kasama dito ang panalangin na marami ang ma-involve sa gawain ng Diyos sa maghapon, maging God First always na. Ayan. Sabi po ni Pastor Raylor din, di ko po na-share before, pero gusto ko po i-express ang thanksgiving sa pananalangin po para sa aking father-in-law, Dr. Jody Flores. Siya po ay re-recover na sa bahay ngayon after ng open heart surgery. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa ating mga prayer warriors. Amen po. Praise the Lord po, Pastor Raylord. Sabi po ni Sister SP Bopina sa CLPM Facebook page, sabi po niya, Happy God First Morning, purihin ng Panginoon sa bawat umagang paggising. God is faithful on His promises. Ang sarap gumising na unahin natin siya. Thank you, Lord, for your love. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. So mayroon na lang tayong 3 minuto para sa ating refleksyon ng ating topic ko last morning. Meron pa po ba mga kapatid? Meron pa bang comment? May bago si Sister Irma sa chat box. Yeah. Sister Irma. Okay. Praise the Lord. Po, masaya po ako sa maghapon pag ako po ay nakasama sa araw-araw na Zoom. Amen. Feeling ko po ay buo na ang araw ko kaya patuloy po akong nag-sacrifice sa pagsulong na gumagawa. Salamat po sa God First Morning at Happy Me. Wow, praise the Lord. Maganda talaga yung gusto ko yung panalita na God First Morning at Happy Me. Okay. Maganda nga yung Happy Me. Kasi baka pag hindi ka happy, sabihin ka ng Panginoon, huyo. Kaya napakaganda. Dr. Gio,
Nice nating mag shout out sa Area 3, sa lahat po ng naghanda ng kanilang mga district fellowship kahapon, sa ating pong stewardship visitation, Pastor. Amen. Ako ay tuwan-tuwa sa mga naka-post ng mga pictures at saka sa mga comments na ang mga kapatid ay lubos na masaya, na blessed, na inspire sa mga pagdalaw ng ating pong team galing po sa Central Luzon Provinces Mission sa pinangungunahan po ng administration, ang ating mga directors at ang ating po mga office staff. Tuwing first Sabbath po ng month ay may mga schedule na po kami. Kahapon, nandun po ako kay Pastor Gio Pidjaverde, ang ating pong host ngayon na puging-pugi. Amen. Praise the Lord. At nakatutuwa, Pastor, yung mga testimony, nakaka-inspire, yung mga spiritual journey ng ating mga kapatid sa kanilang practice ng benevolence. Ay holistic, mga kapatid, hindi po yung na-highlight ay yung financial blessing, that additional na lang daw po yun. Ang tuwan-tuwa po sila ay ang tibay na ng tiwala nila sa Panginoon na kahit anuman ang pagdaanan ay alam nilang hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya sila po ay talagang halos ay all out na ang bigay, panahon, pera, at tumataas na po ang ating pong spiritual giving performance po doon, no? Mga simbahan po doon ay halos ay alam na ho ang pagpapractice ng combined offering plan to move forward God's mission. Meron po doon kapatid na nagkikwento na kahit po sa kanilang pag-aani sa bukid, hindi ho sila sa net nagtatype at saka nag-offering sa gross na rin po. Nakakatuwa, mga kapatid. At ang katwiran po ay wala naman silang puhunan, sapagkat ang binhi ay pag-aari ng Diyos, ang lupa ay sa Panginoon, ang ulan ay sa Panginoon, ang araw ay sa Panginoon, ang lakas ay sa Panginoon, ang talino ay sa Panginoon, ang kanila pong katwiran ay bakit kami magtatype sa net? Wala naman talaga kaming puhunan. Ang lahat ay puhunan ay sa Panginoon naman. Kaya sila po ay sa gross nagtatay. Nakakatuwa ho yung ganun mga pananampalataya, mga kapatid. At nasusulong ang distrito ni Pastor Gio at ang iba pa nating mga distrito sa ating fields. At nakakatuwa po na ang ating pong lubos na pangarap at ating tinatanaw dito po sa ating pong misyon ay lahat tayo makadevelop ng uri ng pagtitiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan sa kahit anumang mga krisis na darating sa atin. Ilagay lang po natin at ilaga ang lubos na pananalig at pananampalataya sa Diyos at siya ho ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Salamat po. Amen. Salamat po, Pastor. Bahagi ng pagpasalamat din namin bilang mga pastor ng Area 3. Maraming salamat po sa pamunuan ng ating CLPM na sila po ay nagkaroon ng fellowship sa buong Area 3 kahapon. Purihin ng Panginoon. Ang mga kapatid ay natuto sa maraming paraan kung paano magtapat sa Panginoon, hindi lang sa pananalapi, kundi sa kanilang buhay. Napakaganda yung mensahe na narinig ko na ito ay nag-uugnay sa ating nasirang relasyon, ano pa yon, sakit, mga galit, mga puot. Kung nagtatapat ka sa Panginoon, lahat na ito inawawala. So maraming salamat. Pamunuan in behalf of Area 3 ay nagpapasalamat kami sa pamunuan ng CLPM na nagkaroon ng fellowship ang buong area kahapon. At narinig ko rin na natutuwa ang lahat ng mga kapatid na napakinggan nila kasi may mga kapatid na first time nilang marinig yung totoong COP na lecture na kanilang napakinggan na tungkol ito sa katapatan ng espiritual. Hindi po ito tungkol sa kapirahan, kundi tungkol sa buhay natin, kung paano tayo nagtapat sa Kanya. So mayroon pang comment na aking babasahin galing kay Sister Marisa Pasqua. Tunay nga po na unahin natin ang Panginoon sa ating buhay, na kahit anumang problema, kaya natin itong harapin. Sa akin po,
lagi po ako nakikinig ng radio ng AWR pagkatapos ng ating meeting. Amen. At nilalakasan para maraming makakarinig ng ating mga program. Kaya maghapon po akong nakikinig at tunay nga po na masaya ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos at papuring awitin, mga awitin. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ano pa ba? Time check, Pastor. Time check ay alas 5:04 na po, mga kapatid. Pastor, may gusto ako i-share. Sister Net, meron daw. Yun lang pong motivation, encouragement po din sa iba. Sa amin po kasi dito sa Pampalay, eager na nga pala po kami, Pastor, na ma-meet kayo lahat. Sa susunod darating, alam namin may darating. Yun pong sinasabi kong motivation, nangyayari po. Kasi dito sa God First Morning, di po ba sinishare natin? Nagre-replay lang sila, mga nagre-replay. Simula nung ginawa ko po na pag nag-live na tayo, yung ating link na ginawa natin, pinapasa ko po yun isa-isa sa kanila. Tapos ang ginagawa ko po ngayon, nagta-time check ako, 4 o'clock sino yung pumasok, 4:30 sino yung 4:15, 4:30 sino yung pumasok, hanggang 5 o'clock sino yung pumapasok. Tapos inaano ko po yun, nilalagay ko po sa messenger, sa care group namin. At nakikita po nila, na-encourage po sila, ano ba yun, bakit sila lang yung nandoon? Ano ba yun? Kaya ngayon po, Pastor, mula po alas 4 hanggang alas 5, pinabantayan ko na po kung sino po yung na sa amin. Kaya po nakikita din niya ni Pres Donnie na sabi niya, uy, 12, ay 13. Kaya po na-encourage sila na ngayon patuloy na po sila. Katulad yan, sila Sister Marisa, yan. Sila po ay patuloy na nagsusuporta po sa ating God First Morning kasi tsaka sa missional evening. Dahil po yung sinishare nating link, talaga pong mag-aan sila ano ba to? Ano ba to? So bakit meron tayo dito? Yun po. Kaya po dadami at dadami talaga ang makikinig at magi-involve at magkakaroon. Kasi sabi ko, hindi natin maano sa Facebook, hindi kayo makakapag-reflect. Minsan hindi mababasa. Mas maganda yung marinig yung mga boses ninyo. Kaya po yan, nagiging motivation sa kanila na makisangkot po dito sa ating God First Morning. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Net. At yung sharing mo ay napakaganda. Talagang finipid mo sila para mailapit sa Panginoon. So, kayo po, Pastor. Si Brother Donnie po, ayan, last na po siguro. Kung wala Sige. na comments, tapos ay tayo ito muna sa ating another topic. Yeah, thank you. Okay. God's awesome first morning po, mga kapatid. Good morning po, Tony. Yeah. Share ko lang po kahapon kasi nagkaroon po kami nung emergency church board meeting po sa San Jose SDA Church. At ang tinalakay po namin doon ay nag-finalize po kami ng strategic planning. Pagpamanihin po, and with all due respect sa San Jose SDA Church, ay ngayon lang huli na ibalik yung strat planning po sa iglesyang yon. Dahil matagal na panahon po na nasanay sila, maski nga po sa kanilang pagbabudget ay nakadaan lang po sa common fund. So, minabuti ko po noong ako po'y dumating doon ay aking sinuggest po na magkaroon talaga ng strategic planning at pinagtulungan po namin yon. At medyo nagkakaroon po kami ng issue dahil hindi po kakayanin ng budget yung pong mga pinanukalang mga activities. Natutuwa naman po ang lahat dahil nagiging busy po dahil marami pong mga activities. So aking sinuggest po talaga na sabi ko ang sagot po dyan ay kailangang i-educate natin ang mga kapatiran po sa COP. Dahil nasanay ho kasi ito po hindi lang naman naniniwala po ako na hindi lang po ito sa San Jose, kundi sa karaming iglesia na nasanay po na yun hubang pag mayroong activities
ay ipinopromote upang makapangilap nga po ng voluntaryong pledges. So ang aking share po ay ito ay isang bagamat hindi natin binipigilan ang mga kapatid na mag-pledge, pero ito po ay ang aking share ay ito po ay isang pagpapakita na hindi po healthy yung ating ika nga po ay stewardship ng ating iglesia. So maganda po yung balitaktakan na nangyari kagabi, pero nauwi po yun na talagang inaprobahan po ng board na i-educate nga po ang mga kapatiran sa COP upang unti-unti na pong pumunta mula po sa pag-rely sa mga pledges, dahil ang sabi ko po na ang mga departamentong malakas mag-promote at magaling mag-promote ay yun po ang nagkakaroon ng mga budget. So ang kanilang pakiusap lang po talaga, dahil hindi po natin maaalis na may mga kapatid pa ho na medyo kailangan i-educate nga po na pangunawa dun po sa maski nga po sa pagbabalik ng tithes, may mga question po sila doon, maski nga po sa offering, mayroon silang question. So ang kanilang pakiusap ay kung maaari po ay mga pastor po, lalo po yung ating mga pangunahing mga otoridad po sa stewardship at sa COP at aming inanyayahan. Kasi aking pinagdiinan po na once Sabbath in a month ay magkaroon po ng stewardship emphasis. The whole day po ng Sabbath. At ito po ay naaprobahan naman po na every first Sabbath of the month. At kung meron pong activities on that Sabbath na nakaschedule, ay gagawin po sa second Sabbath. So yun lang po ang aking i-share, at yun nga po ipinapanalangin po namin na tulungan po kami ng pamunuan ng CLTM upang ma-educate nga po ang kapatiran patungkol po sa COP. I-share ko rin po yung aking naging karanasan, at saka ko na lang po i-share sa inyo at wala na po tayong oras. God bless po at purihin ng Panginoon. Amen. 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 Lornisa po. Ngayon mga kapatid ay dadako na tayo sa ating Council on Stewardship na reading. Ang ating pong magsasalita sa umagang ito ay si Pastor Cyrus Binida. Siya po ang pastor ng North Zambales District. So at bago siya magsalita ay ang ating video presentation ng stewardship muna. In 1857, David Livingstone was invited to receive a tribute and speak to students at Cambridge University in England. He had left behind a prosperous life in Europe to preach the gospel across Africa. As he stood in front of the students, he was just a thin, slender man who had been stricken 31 times by deadly African fevers and had one of his arms resting in a sling after an encounter with a lion. England celebrated him as a hero due to his life of self-denial and sacrifice. But now, in front of those attentive students, Livingstone offered his perspective on sacrifice. People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. Can that be called a sacrifice which is simply paid back as a small part of a great debt owing to our God, which we can never repay? Is that a sacrifice which brings its own blessed reward in healthful activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and a bright hope of a glorious destiny hereafter? Away with the word in such a view, and with such a thought. I never made a sacrifice. Of this we ought not to talk, when we remember the great sacrifice which he made who left his Father's throne on high to give himself for us. Words like these remind us that the true sacrificial offering came from Calvary. Every offering we give to the cause of God is infinitely less than what we receive from the gift of the cross. However, in our sphere, we are called to offer a sacrificial offering to God. This means that when determining the proportion of our income that we give as regular offering, we must select a percentage that challenges us to trust in God's care and blessings. This is one of the reasons God decided that while the tithe would be 10% of our income, it is for the worshiper to set the percentage of their income to be given as a regular offering. Ellen G. White says that
In the Bible system of tithes and offerings, the amounts paid by different persons will, of course, vary greatly since they are proportioned to the income. Therefore, she also says, how much more eager will every faithful steward be to enlarge the proportion of gifts to be placed in the Lord's treasure house? Does the proportion or percentage of your income given as offering genuinely represent a sacrifice? Is it leading you to trust Him more and to live by faith? Is it not time for you to enlarge that percentage so that you may learn how to live by faith? The time is rapidly coming when all that is not dedicated to God and His cause will be lost forever. Let us now invest all we can while there is still time and learn how to live by faith, trusting that He is still able to provide for us. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Amen. Amen. Pastor Cyrus, naka-video ba siya or na-record ba yung video niya? Kung wala po ay Pastor PG. Si Pastor PG nakahanda po ito eh. Morning. God first morning po sa ating lahat mga batid. Marinig po ba? Sir Okay, Leo? rinig dong. Narinig. Okay, so tayo po ay nasa subtopic na pangako sa tapat na katiwala. So sa Council of Stewardship. So ngayong umaga kapatid ay atin itong bigyang pansin, lalong-lalo na ang subtopic na ito dahil napaka-importante po no kung ating titingnan at pag-aralan ang nakatala po dito. So kung ating alalahanin mga kapatid, no, ang pagiging katiwala ng Diyos ay hindi lamang tungkulin kundi isang pribilehiyo. So dapat or ang tapat mga kapatid, no, nakatiwala ay hindi natatakot no na maghasik ng pabalita no, ng ating Panginoon sapagkat may pangako ang Diyos. Siya ang magbibigay ng binhi ng tinapay at siya rin ang magpaparami ng bunga ng ating katuwiran. So sa mensaheng ito, sa umagang ito mga kapatid, so may aking nabasa, habang aking nabasa ito, ay may mga points na ibinigay ang ating propetisa dito sa topic na subtopic na ito. So ang una ay ang maghasik no, sa lahat ng tubig. So ito yung pagpapatuloy sa pagbibigay. Ang ibig sabihin ay it means much to sow beside all waters. So ang ibig sabihin ay hindi lang minsan no kundi patuloy sa paghasik sa kabutihan, tulong o pagkaloob. Saan man tayo mga kapatid no na dako sa mundong ito ay kailanman may pangangailangan ng bawat isa. So ang tapat na katiwala ay hindi namimili no ng pagkakataon o tao na tutulungan dahil ang puso ng bawat isa mga kapatid ay bukas palagi sa pagtulong gaya ng ating Panginoong Hesus na walang pinipiling biyayaan o bibigyan ng biyaya. May isang illustration nga sa isang magsasaka na araw-araw naghasik ng binhi no? Kahit na bagyo o init man ito dahil may tiwala siyang tutubo ito sa takdang panahon. So ang sabi nga mga kapatid, huwag tayong mapagod no, sa pagbibigay at sa ating ikapo
lalong-lalo na mapatid sa ating handog, no? Nating pinopromote ngayon yung ating combined offering plan o pagtulong sa kapwa, no? Dapat ay magpatuloy tayo kahit sa gitna ng kakulangan. Then pangalawa, ang Diyos ang tagapagtustos, no? Paniniwala na sa tagapagkaloob. So God will furnish facilities. It will supplied with sufficiency in all things. So hindi kailanman, mga kapatid, pinababayaan ng Diyos ang tapat na katiwala. Siya ang nagbibigay ng binhi. Ibig sabihin yung mga resources at tinapay ng pangangailangan ng bawat isa. So, ang pagpapala ay hindi natatapos sa isang beses lang, mga kapatid. Ang mga pagbibigay ay pinapalitan at pinayayaman upang muling makapagbigay. So yan ang promise ng ating Panginoon, mga kapatid. No, kung meron tayong mga resources, kung tayo ay mag-share sa iba, ito ay dinodoble pa ng ating Panginoon. Sa Philippians chapter 4 verse 19, mapatid, ang sabi, at pupunuin ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So walang ibang magpupuno, mapatid, no, sa atin kundi ang ating Panginoon. Yan ang tunay na pangako ng ating Diyos. So kung ikaw or ako, mapatid, ay tapat sa maliliit, so ipagkatiwala sa iyo or sa akin, mapatid, ng Diyos ang higit pa. So manalig tayo, mapatid, sa ating Panginoon dahil siya ang magtutustos, no, sa ating mga pangangailangan. So ang pangatlo, no, na ating makita sa topic na ito, sa subtopic na ito, ang pangatlong punto, mapatid, ay yung bunga ng katuwiran, no? Pag-aani ng mabuting gawa. Sabi nga, and it increase the fruits of your righteousness. So, ang pagkaloob, mga kapatid, pagkakaloob ay hindi lamang tumutulong sa kapwa. Hindi lamang ang pagtulong sa kapwa. Ito ay nagpapalago, mga kapatid, ng ating spiritual na karakter. Yan. At ang katuwiran, ito, mga kapatid, ang katwiran ay bunga, no, ng pagtalima sa kalooban ng ating Diyos. At ito ang bahagi nito, mga kapatid, ang pagiging bukas palad, mga kapatid, no, natin. So, ang sabi nga ni Ellen G. White, he who ministers seed to the sower gives his worker that which enable him to cooperate with the giver of the seed. So, sa bawat pala, mapatid, pagkaloob, no? Pagkakaloob, tayo ay lumalago, mapatid, no, sa pananampalataya. Hindi lang sa pananampalataya, kundi pati sa pag-ibig, sa kabutihan. Ito, mapatid, ang bunga ng katwiran na mananatiling magpakailanman, no? So, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, maging tapat tayong katiwala, no, sa ating Panginoon. Magasik tayo ng may pananampalataya. So, kung ating titingnan, hindi masasayang ang binhi, mga kapatid, na ating inihasik, no? Sapagkat ang Diyos mismo ang magpaparami nito. Kaya, panghawakan natin, mapatid, no, sa umagang ito at sa mga darating pang mga panahon, ang kanyang pangako na ang nagbibigay ay hindi mawawalan, kundi ano ba, lalo pang pagpalain upang maging daluyan ng kanyang biyaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa tapat. Sa bawat pagkakaloob, mapatid, tayo ay pinagyayaman upang lalo pang makapaglingkod, no, sa ating kapwa. Kaya kung gusto natin, mapatid, na tayo ay biyayaan na ng ating Panginoon pa, no? Kung gusto mong idagdag ang mga quotation ng ating
propetisang si Mrs. Ellen G. White, mga kapatid, dapat nating gawin hindi lang sa ating sarili, no, na tayo ay magpayaman, kundi dapat din pala po nating tulungan yung mga nangangailangan. God first morning sa ating lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Pastor PJ. Amen. 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 Mensahe at refleksyon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating prayer, mga kapatid. At bago tayo mag-silent prayer, ay manalangin muna si Pastor Jerry para sa atin sa commitment, mga kapatid. Pastor, mag-silent prayer muna tayo for the Kuma Harvest 2025 commitments. Okay. I will conclude na lang po, Pastor. Yeah. Amen, mga kapatid. Short and sweet message this morning. Ano po? Teka, layusin ko lang yung aking camera. Para, ayan, para maganda, no? So, mag-recap lang tayo. Madali lang tindihin yung lesson, ano? Kaya, madali natin maunawaan yan. Teka, ba't nawala? Sandali, Bakit nawala? Okay. Ayan, dito tayo. So, lesson natin ay patungkol sa promise to the faithful steward. May pangako para sa mga tapat na katiwala. Ano po, mga kapatid? Narinig niyo ba ako? Teka, salita ako ng salita? Wala. Ayun, meron pala. Sige. So, ang pagtatanim, tungkol sa pagtatanim, sabi sa lesson, ang pagtatanim sa lahat ng lugar ay pagpapalaganap ng kabutihan. So, nais ba nating maging kaparte sa pagpapalaganap ng kabutihan, mga kapatid? Yan ang magandang tanong, ano? Gusto ba nating maging kabahagi sa pagpapalaganap ng kabutihan sa lahat ng lugar? Ang sabi sa lesson, magtanim tayo sa lahat ng lugar, hindi lamang sa pinipiling lugar. So, paano tayo makapagtatanim? Makapagba-Bible study ba tayo? Makakapangaral ba tayo? Crusade sa mga iba't ibang lugar? Siyempre, doon sa maabot natin, di ba? Nung pala, hindi. Meron pala paraan para tayo makapag-tanim sa ibang lugar, ano? Yung ating ginagawang pag-COP at yan ay makakarating sa iba't ibang lugar. So, yan, ano? Sabi sa lesson ay kailangan tayo magtanim sa lahat ng lugar. Yan ay pagpapalaganap ng kabutihan, mga kapatid. Meron pa dito ang sinabi, ang pagtatanim sa tabi ng lahat ng tubig ay simbolo ng patuloy na pagbibigay, pagtulong at pagbabahagi ng pagpapala. Kita niyo po, yung ating pagpapala na tatanggap, ibinabahagi natin yan para makapagtanim tayo sa ibang mga lugar. Ano po? Ibig sabihin, hindi tayo dapat pumili ng lugar. Liwanag, di ba? O kung saan lang tayo magiging mapagbigay. Ito nga yung minsan kasi nakasanayan natin, mag-offering tayo, dito lang to sa isang department na to, dito lang sa isang department. No, maganda yun doon tayo sa COP. Kasi para sa mission na yun, buong worldwide yung matutulungan natin, mga kapatid. Imagine that, ano po? Imagine that, kung gaano kabuti yung hindi ka lamang nakapokus sa isang department, ano po? So, yan. Number 2, ang tapat ay tagapamahala, hindi nauubusan. Ayaw niyo bang maubusan ng blessing, mga kapatid? Maging tapat tayo, mga kapatid, na tagapamahala o katiwala para di tayo maubusan ng blessing. Yan ang napakasarap, ano? Channels of blessing. Bili mo pag channel of blessing, parang river, maagos yung tubig, yan tuloy-tuloy, mga kapatid, ano? Ganun ang napakaganda sa ating buhay. Gusto ko yan, ano? Gusto ko yan personally. Maging channels of blessing ako. Kaya hindi ako nagiging madamot, mga kapatid. Kasi pag naging madamot ka, hindi ka magiging channels of blessing. Naka-stack lang sa'yo yung biyaya. No, hindi maganda yan. Puro ikaw na lang aasenso, ikaw na lang yayaman, ikaw nang mainam, ganon. Ikaw lang marunong, ikaw lang matalino, hindi ka man lang nagtuturo, hindi ka man lang nagbibahagi sa iba. Selfish ang ganyan, mga kapatid, ano? Number 3, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi at tinapay. Kagaya nung testimony kanina na yung mga nagtatanim, sa Diyos galing yung araw, sa Diyos galing yung tubig. Sa gross sila kumukuha ng 10%. Ano po? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng banhi at tinapay. Sabi sa 2 Corinto 9:9-10, ang Diyos ang nagbibigay. Siya talaga nagbibigay. Wala naman tayong pag-aari sa mundo na ito, no? Ng binhi sa naghahasik. Ayan. Mga oportunidad at kakayahan upang tumulong. So, mga kapatid, ano? Ng tinapay para sa pagkain, mga pagkangailangan ng sariling buhay. So, ang Diyos lahat ang nagbibigay ng meron tayo, ano po? Ang gantimpala ay tumitibay sa ating
pagkamatuwid. Yan. Ang pagbibigay ng mahihirap at paglingap sa iba ay nagpapalalim ng ating karakter at katwiran. Masarap tumulong sa kapwa, lalo na pagpatungkol sa gawain ng Panginoon. Masarap maraming pangaral yan, Harvest 2025. May marami kayong chance para makatulong at baka naman mas marami yung dahilan para tumanggi, Sabi ko nga, bukod sa bukong bibig ko, kapatid, kung ikaw ay ayaw mong tumulong, huwag ka mag-discourage ng iba. Sa'yo na lang kung ayaw mo, wag mo, di ba? Yung iba gustong tumulong, hayaan natin sila na po. Sa pakikipagtulungan sa Diyos, ayan, itong pinaka-the best point. Pakikipagtulungan sa Diyos. Sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, ano man yung ating gagawin, makipagtulungan tayo sa Panginoon. Gawin natin siyang kapartner. Masarap kapartner ang Panginoon. Panatag ka, walang worry, Yan ang isa ko sa natutunan ko, kapartner ko ang Panginoon. So, ayan mga kapatid, yan ang ating mga punto. Kapag tayo ay tapat sa ating pagiging tagapamahala sa kanyang mga biyaya, tinutulungan tayo ng Diyos upang makipagtulungan sa Kanya. So, makipagtulungan tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Para yan ang pangako niya sa atin. Tayo hindi kanya pababayaan, At siya ay magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, yan para sa ating panalangin. 30 seconds o 15 seconds. Tayo ay sama-samang manalangin. Teka lang, nawala yung aking listahan. Nasa na? Wait lang. Ayan. Dito pala sa comment, dami pala. Uy, sorry po, welcome po kay Jasmine Manikis from Canada, relatives ba to, sister name pa o basta kakilala, friends, relatives, welcome po kayo sa buong pamilya niyo po at kasama namin kayo sa panalangin ng kalusugan at na inyong mga pangkabuhayan dyan ay ating sama sa panalangin. Ganyan din si Sister Marites Corameng. Ayan. God bless morning po and have a blessed week mga kapatid. Salamat sa programa na ito at ako ay na-remind muli sa magbalik ng COP gaya ng satellite. Ayan na po. Continuous reminder, continuous continuous, sabi kanina yung reflect ko, continuous yung ating ipamumuhay natin yung magandang connection sa Panginoon. Ipamumuhay, ibig sabihin araw-araw, lagi-lagi. Po. Brother Jake Cruz, pakisama muli ang nanay ko na si Irene Cruz El Bambuena po ang name niya. Sige, sama natin sa panalangin si Mother, Maging okay po ang kanyang mga lab test result. Salamat po. Sige po, sama natin sa panalangin. COP is for Global Ministry and Evangelism. Praise the Lord, Nanay Teresa. Ito na yun po. Kaya dapat talaga tayo ay sa COP maglagay. Pero kung gusto niyo maglagay pa ng additional sa church fund, other church fund or other departments, praise the Lord, tatanggapin niyo ng Panginoon. Pero huwag natin kalimutan yung COP, Kasi yun yung importante, missional. Sabi ko nga, isa rin ako dati sa ayaw ko maglagay dyan, kasi nga kinukuha ng mission yung kalahati. Selfish pala yung labas ko nun, Hindi ko namamalayan, isa pala ako makasarili. Ayaw ko palang tulungan yung ibang mga tao sa sanlibutan. Kita nyo gano'n tayo natuto dito sa devotional na ito. Kung gaano tayo natuto mga kapatid. Kaya ako lagi kong itinataas na patuloy na tayo ay tumunik kay Jesus. Teka, may mga nag-text sa akin tingnan ko lang baka may prayer request din dito. Si Sister Rosel, di siya nakakonect ngayon pero nag-chat siya, Sabi niya ay continuous praying po for my husband. Dito po kami sa Premier Hospital, Palit for operation ng kanyang mata para po successful at makita niya po na po siya muli. Salamat po. Sige po, yung asawa ni Sister Rosel Hernandez. Ito ay aming regular bisita dito sa Gapan Church. Somewhere in, alam ko dyan sa malapit kila Ate Reby sa Leonardo. Kaya alam, mas madali siya makapunta rito sa amin. Actually, hindi sa Leonardo, Castellano lang yata ito. Sa may subdivision dyan, sa may highway. Anyway, pag-pray natin siya. Tayo na lang mga kapatid. Let's pray po. 15 to 30 seconds tayo ay mag-silent prayer. Ibulong na natin yung mga pangalan na ipanalangin. Let us pray.
Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, patuloy pong aming pasasalamat sa inyo. Muli niyo kaming ginising sa tamang oras. Nakapakinig kami ng magandang aral. Nakakonect po kami sa inyo sa umaga na ito. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin na kami dapat na magtanim sa lahat ng bukirin, sa alam ng lugar sa buong mundo. Sapagkat marami pang mga tao na naghihintay, na naghahanap ng katotohanan na inyong mga mahal din sila kagaya ng pagmamahal nyo sa amin. Salamat sa platform na ito na kami natututo araw-araw, na kami tunay na makakatulong sa gawain. Tunay na mababago ang aming karakter. Tunay na magkakaroon kami ng paglago bilang isang mananampalataya, bilang isang tapat na katiwala, bilang isang manggagawa. At sa aming paglago o dakilang Diyos, kami masaya nabubuhay kahit na mahirap ang buhay sa mundong ito. Salamat po sa inyong pagmamahal. Alam namin na kayo nariyan at kami inyong patuloy na tinatawag upang kami maging tapat. At kami excited na matawag ninyo. Batiin ng well done, good and faithful servant. Salamat po o dakilang Diyos. Sa umaga nito, may mga prayer request ang bawat isa sa amin. Kami ay may mga pangalan na nais na ilapit po sa inyo. Ang aming pong panalangin na dinggin niyo po ito ay ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban, pagkat sa aming sariling kakayanan ay wala po kaming magagawa. Sa umaga na ito, ang aming panalangin para sa sambahayan ni Ate Revy, ang kanyang gawain sa San Leonardo, ang kapatiran doon, ang kanyang pamilya o dakilang Diyos. Gayon din ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, gayon din ang sambahayan ni Brother J. Cruz, yung mama niya, gayon din yung kanyang si Jellyby Kutay Cantare, at yung mama niya na si Sister Irene L. Bambuena, naging maayos na ang kanyang lab test. Tipuin niyo po siya patuloy na yung mapagpagaling na kamay o dakilang Diyos. Di lamang sa pisikal niyang kalagayan, lalo higit sa espiritual na pamumuhay, maging malakas ang kanyang pananampalataya, at na kayo ay nariyan buhay at siya ay inyong pagagalingin at ibabalik ang kanyang kalusugan saan pa mang kapamarahan. Hindi naming panalangin ang sambahayan ni Ma'am Femi sama ng GAES, ang huling programa na aming gagawin ng graduation. Tulungan niyo po kami na maalala mga dapat namin gawin, preparation, at maisagawa ito ng maayos sa susunod na linggo. Dalangin din namin ang kagalingan ni Ma'am Rachel past recovery, at ang kanyang mabilis ang paggaling ng kanyang pinsala ay mabilis na makabalik sa dati at siya makapaglakad ng maayos ulit. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga plano sa buhay. Kasama niya po kayo o dakilang Diyos. Huwag niyo po silang bibiguin o dakilang Diyos. Huwag niyo po silang hayaan na mapalayo sa inyo, lalo na yung kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal na mga anak na nag-aaral at patuloy na kailangan nila ng pinansyal. Ay kayo po ang tumulong sa kanila kung paano sila magkakaroon ng kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang sambayan na Sister Dang de la Cruz, ang kanyang mga kahilingan para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Ngayon din naman si Ate Lorna pa, kasama na si Kuya Bobby at kanyang mga anak. Alam namin na sila ay inyo ring nais na mapalapit sa inyo, at ngayon din yung kanyang mga anak sa malayo. Samahan din sila sa araw-araw na pamumuhay. Tulungan ng dalawang mag-asawa na ito na patuloy maging magandang halimbawa sa kanilang mga anak kung paano magtapat at magtiwala po sa inyo, kung paano sumunod sa inyong kalooban, kung paano maging masayang maghintay sa habang mahirap ang buhay dito sa mundong ito habang naghihintay sa inyong pangalawang pagbabalik. Dalangin din po namin ng si Sister Emelinda Judilia, Brother Eliseo, si John Mark, si Jovan, si Angela, si Popoy, Sister Helen, Sister Diding, ngayon din ang kanilang kapitbahay na si Ginang Eusebio, ngayon din yung mama niya na sama namin sa panalangin. Ngayon din ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ngayon din si Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Tang de la Cruz,
yung nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, at ang kanilang buong pamilya, si Veronica, ganun din, si Liwayway at si Brother Romnick Erilia. Nawa o dakilan Diyos, makilala niya kayo ng lubusan. Ngayon din ang sambayan ni Ate Bebe Maricel Velasquez, Sister Teresita Dairo Reyes, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, kagalingan kay Auntie Ching Manikis. At ngayon din sama namin sa panalangin si Jasmine Manikis, kanyang good health at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay doon. Patuloy niyo silang pagpalain ng dakilan Diyos para si Rari din naman ay maging pagpapala sa iba. Dalangin din namin si Sister Gloria Balbido, ang kanyang buong pamilya, lalo na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband. Nawa ay ang Holy Spirit ang kumilos sa kanyang puso o dakilan Diyos. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, Sister Shirley Ruz Jacinto, Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama ng Campugo Church, kasama nila ng Sister Marites Curameng, ang kanilang pangunguna doon. At ngayon din si Doc Partida, sina Ma'am Carmen, Sister Melba Yenson. Ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, kasama ng Peñaranda Church, may malaking gawain kami rito isasagawa. Tulungan niyo po kami na ito ay aming maging matagumpay ang bawat isa. Marami kaming ma-sharean dito. Ngayon din ang sambayan ni Sister Des Flores, Kuya Melchor Canlas, Monching Canlas, at Kuya Narsing Canlas. Ngayon din ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez, yung kanyang asawa si Brother Ramon, nasa Premier Hospital para sa kanyang kagalingan ng kanyang paningin. Ipanumbalik niyo po ang kanyang paningin o dakilan Diyos. Patuloy na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang maranasan. At siya ay patuloy na sumuko sa inyo ng buong puso, magtapat at maglingkod sa inyo habang sana natin tira niya mga sandali sa mundong ito. Maraming salamat po Ama sa pagtinig sa aming panalangin. Kasama din namin sa panalangin si Pastor Nelvin Alabanza, ang kanyang pag-aaral, ang kanilang pamumuhay, si Ma'am Karin, at ang iba pang mga kapatiran na nasa background na hindi namin nabanggit ang mga pangalan. Ay pagpatuloy niyo po kami pagpalain sa maghapon ito. Kayo po ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Pagpatuloy niyo pong pagpalain ang mga aming kabuhayan upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. God bless morning po sa lahat. Time check 5:42 ng umaga. Sa unti-unti nang sumisikat ang araw at masarap na maglakad-lakad. Kaunting exercise, straight, papawis ng kaunti. Kalating oras, 45 minutes hanggang 1 hour is the best. Huwag natin kalilimutan. Ang exercise araw-araw ay importante. Ano po? Kaya tayo na, samahan niyo po akong maglakad-lakad kahit nandiyan kayo. Ako naman dito sa bukid. Mas masarap sa bukid. Walang usok ng sasakyan. May aso nga lang. Ano? May aso. One time, hinahabol ako ng aso. Huminto ako, hindi ako tumakbo. No? Huminto ako, hinarap ko siya. Medyo nagtitigang kami. Susugurin ako ng dalawa. Yumuko ako, kunyari dadampot ng bato. Takbo sila mga kapatid. Takot pala kayo. Kala nyo, matakot nyo ako. Hindi nyo alam, kasama ko si Jesus mga kapatid. Hindi nyo ako kayang takutin, di ba? Yan ang mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi matatakot kayo sa aso. Yan na po. Ayan, masaya ako sa bawat umaga kasi kasama natin si Jesus. Ano? At saka nariyan kayo, no? At nariyan kayo kasama natin na patuloy na lumalago. Yan ang masasabi ko, ano? Patuloy na lumalago. Let's keep up this good work. Yan, keep up the good work. Lagi nating i-share sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kapatiran. God first morning po sa ating lahat. Hanggang bukas muli. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.